Tingnan nyo guys yung aking malunggay. Ah, mga isang buwan lang po ito, pinutol ko po yung kanyang mga sanga. Ang bilis po na lumabong. At nakikita nyo guys, talagang marami na siyang dahon ulit. At iba talaga kapag mayroon kang tanim. Yan, tingnan nyo guys yung mga puno ng malunggay. Marami siyang sanga. Kasi guys, kapag medyo mas mataas na siya at malaki na, singlaki po ng braso, ay kailangan ho natin putulin para siya ay maging marami ang kanyang sanga. At isa pa din po yun ay na pinuputol po natin dahil kapag masyadong mataas na po yung malunggay, danger din po kasi kapag malakas ang hangin, mababali po siya. Tatama dun sa mga kuryente. Kaya kailangan din guys na alagaan siya kapag medyo malaki na ay kailangan puputulin. Dito guys, kapag may mga kapitbahay rin po tayo na gustong bumili, sa halagang 10 piso guys, napakarami na. Kapag mayroon lang talagang pupunta dito sa akin, kapag may nais na bumili, binibigyan po natin ng marami kasi wala naman tayong puhunan dyan. So balik kapag pumunta ka sa palengke, 10 piso nyo po. Para nasa mga 5 lang ganito guys, oh, no? 10 piso, napakamahal sa palengke, no? So balik kapag may mga kapitbahay tayo dito na nais na maggulay ng malunggay, ay sa halagang 10 piso, napakarami na ho. Ginagawa ho din natin para makakatulong din po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay. Dahil yan po ay binigay rin ng Panginoon para sa atin na kusang na buhay lang at ipinagkaloob na ganitong kalago yung ating malunggay. Kaya guys, ito yung aking malunggay na isa rin po sa mga sikreto ko na pinapakain sa aking ina na siya po ay nasa 96 years old na po, no. Alam nyo guys, ang malunggay kahit ano lang kahit noodles lang po ang isahog nyo, no, at sabawan, okay na po. At saka mabisa po sa ating katawan at marami po yung benefits sa ating katawan kapag ito yung ating kinakain pang-araw-araw, ano. Yan. Kaya alam nyo guys, pamilyar at kilalang kilala po ito, yung malunggay. At hindi lang po itong malunggay ko guys na tanim, at dito po. Yan, ayan, sa kabila pang side, no. Kaya guys, kapag ikaw ay may tanim na malunggay tulad nito, ay kapag mababa lang po siya, halimbawa sa baba, maabot na kaya mong abutin, kahit ikaw po guys na magtanim, ay hindi na po ikaw ang may-ari niyan. Marami na po mga may-ari kapag nakikita nilang maraming dahon, malabong, hindi na ho yan nagpapaalam sa iyo, kundi kusa na lang pipitas. Kaya alam nyo guys, ayan po naman, may mga pasaway din minsan. Kaya ang ginawa ko guys, ang sikreto, kapag wala ho kayong space o lugar na pagtatanim ng malunggay, magtatanim po kayo ng isang puno na lagpas sa bubong nyo po, no? Katulad nito, kailangan lagpas sa bubong. Isang puno lang, itusok nyo lang sa gilid ng inyong dingding na may lupa, no? Kailangan more than mga 5 meter, mga 5 metro ang taas para lagpas dun sa bubungan, no? Kaya guys, kapag nagkaroon ng mga sanga, ay hindi po nila basta-basta makuha or mapipitas. Kaya ang sikreto, ganun po, kailangan kahit wala po kayong space na pagtataniman, isang puno, mga nasa mga 5 meter lang po, 5 metro, na makalagpas sa iyong bubungan, itusok mo lang ho doon sa gilid ng dingding nyo na basta mayroong lupa. Kasi guys, kahit hindi pa masyado siyang iniinitan ang puno, yan guys, pag lagpas sa bubong, dito po, tulad nito, yun po ang ginawa ko. Yung time na yan, noong mga ibang taon, na siguro mga 10 years na, ang dami kong tanim yan sa baba, sa gilid. Siguro nasa mga 20 puno. Kailang ang haba nun guys, mga nasa 2 meter lang kayang abutin ng mga bata. May kunting ganito lang guys na sanga or dahon. Kapag wala ka, pipitasin na. Alam nyo ba, dito sa Manila, ang daming tao kasi dito talagang pagtatanim, solo mo ang hirap. So balik kapag nagkaroon ng ganito na, ay hindi mo na solo yan, kundi marami nang mag-interest na kukuha, lalo kapag walang tao. Kaya guys, ang sikretong pagtanim ng malunggay, lalo dito sa Manila, hindi po yung mababa, kailangan lagpas sa bubong.
Tulad nito guys, kung mayroon naman dito mga kapitbahay, marami na rin ako nabigyan nito. Pag may humingi, tinatanong ko agad, ano ba, may space sa pagtatanim na hindi yan pinupunta ng ibang tao or wala? So bibigyan kita ng mahaba para itusok mo lang doon sa gilid para magkaroon ka ng sariling malunggay. Sige guys, maraming salamat po sa inyo at ito lang aking konting share sa mga at kaalaman sa ating mga kaibigan, sa ating followers. Kapag kayo magnanais na magtanim ng malunggay at lalo na po sa mga area na dikit-dikit ang bahay, katabi-tabi, ganun po ang sikreto dyan para kayo po ay meron kayo sariling malunggay. At hindi naman ho kayo guys na magtanim ng malunggay tulad nito sa mga planggana. Ito ho, marami din po ako. Kaya lang guys ay kapag yung tanim yung malunggay na sa planggana, kakaiba po yung katangian ng isang malunggay kapag nasa misitira. Yung kanyang dahon guys, matigas kapag yung ginulay. Matigas po siya. Talagang medyo parang para sa akin hindi maganda. Iba talaga sa lupa guys kapag ang malunggay itinanim mo siya, yung kanyang dahon malambot yung kanyang dahon.